Narinig ba yun? Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod na bibigay po ng mensahe para po sa inyong lahat, sa aking mga collective subscribers, viewers, and followers. Nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy po na sumusubaybay nitong ating YouTube channel. At lalong-lalo na po ngayong year 2024, no, medyo talagang nagre-level up po yung ating mga viewers. Maraming salamat po. And sa mga nag-avail din po ng mga amulets, no, is maraming salamat po. Baka po later, no, kung wala pong, alam po kasi may party po dito sa amin mamaya, sa aming mga Shupit Balay. But not so sure. Pero kung wala po, later po is, baka po i-flex ko po sila para po makahabol po kayo kasi po mag-first Friday. So, after ko po dasalan po yung mga yan. So, kargado na naman po sila ng another month. So, konsagra na naman po yan. No? So, talagang mas pinalakas po. No? And year 2024 po. So, lalo na po sa mga wala pa pong tangan dyan, special po sa mga healers, no, is maganda po talaga meron po tayong mga ganyan. Kasi po pandepensa po natin yan sa physical. No, pang depensa, special po sa mga gamutan na oras. Okay, so ngayon po is magla-love reading po tayo ngayon, no? Love reading, pero very quick lang po kasi po later is magpe-pray na rin po ako. Okay, so gagamit po tayo ng ilang decks, no? More on ano po tayo ngayon, more on ano tawag dito? Oracle. Hindi, meron pala tayong dalawang tarot. Okay, not so sure kung makakukuha ko siya kasi ano lang po tayo, quick message lang po. Okay, so since na-cleanse ko na naman po yan, is okidok na tayo. Okay, so dadasalan na po natin sila para po mabigyan tayo ng blessings at paspas. Ng Holy Spirit and Divine. Panginoong Hesukristo Ama, Diyos Ama sa langit, kami po ay naririto muli sa inyong harapan. Ako po ay nananawagan, nananalangin, at humihingi po sa inyo ng gabay at ang mensahe para po sa aking collective. Ito po ay patungkol po sa love reading. Naway makakuha po tayo ng magandang energy kung kanino po dapat makarating ang mensahe ito na magmumula po sa Divine, sa Holy Spirit, sa inyo po sa Kristo Ama, Diyos Ama sa langit. Nang sa ganun po ay magkaroon po siya ng kaliwanagan at katahimikan sa kanyang mga katanungan. At ako po ay nananalangin po na kami po inyong iligtas, anong kapahamakan, disgrasya sa kuna at kung klase ng karamdaman na tukso. Okay, pasensya na po sa mga nagtakbuhan. Okay, tutuloy ko na po ang aking pagdarasal. Nais ko pong humingi sa inyo, ako po ay nananalangin, bigyan po ng mga, ilayo niyo po kami sa mga kapahamakan, disgrasya sa kana at kung klase ng karamdaman at tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat ng may karamdaman. Samahan niyo po kami ngayon sa aming pagdarasal. Maraming salamat. Sa aming pagbabasa, sorry po. Samahan niyo po kami sa aming pagbabasa at nakabasbasa po itong mga barahan ito para po makapagluti po ng mensahe sa aking mga collectives at subscribers, followers at viewers. Maraming salamat po. Okay, so start na po tayo. Okay, so hingi po muna tayo ng ng mensahe po sa person nyo, no? Love reading po tayo ngayon. Tagal din po natin din nakakapag-love reading. So tingnan po natin kung ano po yung mensahe sa inyo. Okay. Okay, so meron tatlo dito. So, I bury myself in work to forget you. So, andito yung, bisibisihan tong person mo, Day, no, ka-angel, no, bisibisihan, no, para lang makalimutan ka, siguro sa heartbreak na nangyari sa inyo, sa separation na nangyari sa inyo. So, andito yung, pinipilit niyang, alam mo yun, iwaglit sandali ang bighati ng kanya nararamdaman sa nangyari sa inyo. Maybe this,
nangyari nung 2023, no? Yeah. So, ayun. So, now, is sometimes I stay awake thinking about you. So, andun yung talagang, malamang to nagsisisi rin to or may guilt to sa sarili, no? Sa buhay niya. Kasi nga, sa mga pinagagawa niya before, for sure, itong person mo na ito collective is nagkaroon ng konting pagkakamali. That's why nagkaroon kayo ng medyo hindi magandang diskusyonan before na napunta sa hiwalayan. Ano? Now is hindi siya available. No? Hindi siya available in a way na parang ayaw niya munang pumasok sa mga sitwasyon na yun naman yung commitment. No? Parang ayaw niya muna. Parang gusto niya muna magpahil. Gusto niya munang maging maayos yung buhay niya ngayon or hanapin ang sarili niya. No? So, kung ikaw is in pain dito collective, siya din ganun. Nasasaktan din siya sa mga nangyayari sa kanya. No, na parang alam niyo yung pagpasok ng 2024 is heartbroken kayo pareho. Saklap naman itong reading natin. Kaya ganito. No, so, hoping na yan, we will be together again. No? Hoping siya na magkakayos din kayo someday. No, pero for now, parang alam niyo yun, parang kapaan pa kayo or siguro pataasan pa kayo ng pride sa ngayon, no? So, malalaman natin kung ano ang naging ways, or I mean, kung ano ang naging cause ng hiwalayan nyo. Naway wala namang gayuma or black magic or what, no? Sana walang ganun. Pero, tingnan natin kung ano ba talagang pinagmulan. May third party ba? May gayuma ba yan? May kulang ba yan? Or talagang parang nawala lang yung spark sa inyo. No? Kasi gano'n pagka nawawala na yung spark, nawawala na kayo ng gana sa isa't isa. Or maybe meron kayong mga tipong LDR kayo, no? Hindi na kayo nagkakausap, hindi na kayo nagkakatawagan, sa mga LDR yun. No? So kung dito naman sa nagkakasama naman kayo, maybe nagkakasawaan na kayo, o marami na kayong mga bagay-bagay hindi nyo pinagkakaunawaan, no? Na hindi nyo na pag-uusapan. Okay? So, you speak to me through music. So, dito is naalala ka niya. For sure, kasi syempre meron naman kayo mga team song kuno, yung mga tipong gano'n, yung tipong naaalala ka niya sa mga events na meron mga ganong kanta, nakasama ka, na meron kayo mga happy moments, mga ganyan. So, sa ganitong way, no, na sa mga kanta, no, is naaalala ka niya. Na parang nabubuhayan siya ng loob or parang nire-remind niya na parang kailangan ka pa rin niya, no, na andun yung pagmamahal is hindi talaga nawawala. Kasi every time na nakakarinig siya ng mga music or alam niyo yung lagi nung siguro meron din kayong times na mahilig din kayo sa mga video okay, mga ganyan. No? So andyan yung naalala. Doon yun yung way na parang naalala ka niya. Oh. Okay, so tingin pa tayo ng iba. Okay. Okay, so I know I was a distraction from your pen. Okay. So, ayun na nga. No? So, talagang, ano siya, aminado naman siya sa sarili niya na talagang maybe ikaw is marami ka rin ngayon, hindi ka na rin makagawa, makakilos, mga ganun, hindi mo maisagawa yung mga dati mong ginagawa, yung lakas mo dati, yung sigla mo dati, yung saya mo dati, wala. No, nawala. Kasi parang kahit na gano'n ng person mo na parang alam mo yun, parang pasaway, gano'n, pero still, parang siya pa rin yung nagbibigay sa'yo ng strength, no? Kaya parang alam mo yun, talagang distracted ka ngayon. Kasi nga, sa nangyari sa inyo, no, ng mga nakaraan. No, still, itong person may still attracted to you and still wants you. So, ayan yung mga mensahe sa iyo ng iyong person. So, kukuha pa tayo ng siguro 3 card. Ano natin? I couldn't let you play. Okay. So, hindi niya maisagawa, no? Parang, alam mo yung, hindi naman sa pride ng pinapairal, pero andun yung parang, baka mapahiya siya, no? Baka mapahiya siya kung halimbawang tipong gagawa siya ng way na, alin dun naman yung talagang gustong-gusto niyang gumawa ng way na makipag-usap sa'yo, makipagkita sa'yo, makipag-date sa'yo, or bigyan ka ng time, pero andun yung parang, natatakot din siya sa rejection, no, na baka mamaya hindi mo siya pansinin, hindi mo i-receive yung call niya or text niya, yung mga ganon.
Pero dapat kahit na gano'n ano, pero dapat porsigido ka. Porsigido si person kasi kung talagang gusto niyang maibalik no, yung dati niyong samahan, gagawa siya ng way. Pero kung talagang parang pinapairal niya kunwari yung hiya o yung lalo na kung yung pride, wala talaga mangyayari sa relasyon niyo. No? Saka kailangan nyo na pag-usapan yung mga dapat at hindi nyo napalitan sa mga nakaraan. Ganun. So many things remind me of yun. No? So yun na nga, kasama na nga dun yung music, no? And even yung mga places, mga ganyan, mall, ganyan. Kahit nga sa bahay lang kung halimbawa kayo nagsasama or even madalas siguro sa bahay mo kung si person or kahit ikaw, madalas ka doon sa bahay ng person mo. So, andun yung, syempre, naalala ka sa bawat sulok ng bahay. Nang pumunta kayo sa terrace, o veranda, kung ano man yan, sa garden, ganun, or sa salas, yung ganun. So, alam mo yun, parang hindi ka niya talaga pwede makalimutan kasi ang dami yung memories kahit saan lugar. No? So, gagawa din ng way to. Pero not for now kasi parang maybe nasaktan din siya or nasaktan ka, may pagkukulang siya. So, parang kailangan nyo pareho siguro magpahinga muna. No? Or, yun nga, sinasabi ko, kung ito naman is walang black magic involved, kailangan nyo muna talaga magpahinga. Pero kung meron naman, kailangan mo ipaglaban to. Pero kung wala, go with the flow muna, no? So, it's time for me to heal now, di ba? Sinabi ko na yan kanina na kailangan nyo muna magpahinga. Kailangan nyo muna magpagaling. Kailangan nyo muna mawala yung pain, no? Para, alam mo yun, makapag-decide agad siya and yung ideas niya para makipag-ayos sa'yo is mas solid, no? I mean, mas maganda. Baga nag-iisip din ko ng magandang approach sa'yo, no? So, let's see kung ano yung ibang mensahe ng cards, no? Ito naman tayo sa ating tarot. Isang tarot. Tingnan natin kung ano yung pwedeng mangyari. No? Yan kasi is mensahe sa'yo. So ngayon tingnan natin kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo ngayon, collective, na kahit wala tong person mo. Yan. Kung tuloy ba ang buhay, kung kailangan mo bang lumaban, kailangan mo bang puntahan, no? Or kailangan mo na balunukin ang pride mo, no? Para lang magkaayos ulit kayo, or i-let go mo muna, mag-move forward ka muna. Tingnan natin. Okay. So now, no, andito yung parang sa the moon, no, isang dito yung sinasabi na parang meron ka merong mga lumalason sa isip mo din, or parang marami kang iniisip na kakaiba patungkol dito sa person mo na naglalaro, na siguro iniisip mo kaya hindi ka niya kinokontak, hindi ka niya pinupuntahan kasi may something, no? Parang siniisip na baka may third party, baka totoo yung mga kutob mo. So dito pumapasok yung mga kutob mo, no? Andito yung parang alam mo na merong something na kaya kayo nagkaroon ng parang nagkaroon ng conflict or nagkaroon kayo ng matinding argument, no? Is andun yung talagang parang may third party involved, or talagang andun yung na-witness mo or parang naramdaman mo talaga na parang wala nang spark sa inyo nitong person mo. Kaya andun yung pagdududa sa'yo na baka meron ng iba or yung mga ganon. So, yun yung mga naglalaro sa isip mo. Kasi kung about sa trabaho naman is okay naman. No? Pero parang, alam mo yun, lalo na kung babae, no? Malakas ang intuition ng babae pagdating sa mga ganyan. Kung merong third party o wala. Okay. So now is kailangan para kasi ang gusto mo dito sa person mo is yung maging honest, no? Although etong person mo is talaga napaka-protective nito, no? Napaka-protective, okay? Okay, so kailangan niyang maging honest. At the same time, ikaw din, syempre, kailangan mo maging honest. Na alam ko naman na ikaw collective is talagang open ka or transparent ka sa relasyon nyo. Kaya parang sa'yo unfair na parang itong person mo is andun yung nagtatago or parang hindi siya ganun ka-open, no, sa mga nangyayari sa buhay-buhay niya, no. So, yung mga ganong bagay, no, for me, kung talagang again, wala naman tong spiritual attack, no, or parang normal lang to sa talaga sa buhay niya, no, nitong person mo,
kung gano'n rin lang talaga ang nangyari sa isang relasyon is better quit na lang, no? I-let go mo na to, no? And for sure may darating na tamang person sa'yo. So hindi pa naman huli ang lahat. So better na parang mag-move forward ka lang. Huwag mo itigil ang mundo mo. Go, go, go lang. Laban, laban. Okay, so pero talagang super protective tong mo na to person mo. Na talagang minsan OA na sa pagiging protective, pero andun yung kaya siya nagiging protective sa'yo, no? Kasi andun yung palibasa, parang ginagawa kasi niya, no? May mga ganun. So now, yes, so nandito na yung sinasabi talaga na confirm na meron cheating involved, no? Na talagang nag-cheat sa'yo tong person mo, kaya kayo nagkaroon ng hindi magandang pag-uusap or talaga nagkahiwalay kayo. Kasi andito talaga yung naging selfish siya, itong person mo, naging selfish ng bongga, no, na talaga naman kasi wala naman talagang lihim, no, na hindi mabubunyag. Lalabas at lalabas yan. Merong way si God kung paano yan ibubulgar sa'yo or i-expose sa'yo. Then, it happens, no? Kumbaga, pinakita sa'yo ni God kung ano yung mga pinagagawa sa'yo ng person mo, kung girlfriend mo man yan, o boyfriend mo man yan, asawa mo man yan, o ano, ka-live-in, ganyan. Kung ano man yan, is in-expose na sa'yo ni God kung ano ang meron doon, no, na parang si God mismo ang magagawa ng way para ilayo ko sa taong mga ganyan. Kaya, gano'n na nangyari sa inyo na nagkaroon kayo ng separate ways sa ngayon, no? Dahil na rin sa pagsisinungaling niyo. Alam mo kasi kahit magsinungaling yan, no, na gagawa ng way si God para malaman mo yung totoo na ginagawa ng person na collective. And eto na ngayon, no? So nangyari na ngayon, pero andun yung nag-cheat man siya, andun yung talagang parang ikaw pa rin yung mahal niya. Kaso syempre unfair naman sa'yo yun na ikaw is talagang open at na i-share mo yung lahat ng mga nangyayari sa'yo, pero siya is andun yung pagka-discreet na rin at the same time, no? So, kung sakasakali na may chance, no, na magkausap kayo, magkaharap ulit kayo, better na pag-usapan nyo maigi. Kailangan talaga pareho na kayo magaling. Huwag muna sa ngayon kasi yung sa ngayon is talaga mainit pa kayo. No? I mean, mainit pa ulo mo, mainit pa ulo niya. So, hindi pa ngayon yung right time, no, para pag-usapan nyo yan. Okay, so still, no, andito yung iniisip mo siya, no, ayan, iniisip mo pa rin siya, andun yung hoping, no, yun nga kasi kahit naman yung person mo is hoping na maging kayo ulit, no, maybe talagang malaki rin ang pagkukulang sa'yo nitong person mo, and at the same time, ikaw is parang meron din siyang hinahanap sa'yo na nakita niya doon sa third party, no. Pero ganun pa man, hindi dapat kasi hinahanap yun sa ibang tao. No, napag-uusapan kasi yan eh. Ngayon, kung hindi naman kayo talaga tugma sa isa't isa at hindi mo maibigay talaga yung need ng person mo, maghiwalay na lang kayo. No? Kaysa yung ganun na nagkakasala kayo sa isa't isa at nagkakasala kayo sa Diyos sa paggawa nyo ng mga ganyang tipong, anong tawag doon? Pakikiapid. No? Yung mga ganyan na pumapasok kayo sa cheating, no? So better na lang talaga na maghiwalay. So okay lang yung ginawa mo, collective na nilet go mo muna tong person mo, nahayaan mo muna siya, pero siya kasi is, alam mo yung pag-cheat niya na yun is dala na lang yun ng parang siguro dala ng tropa, barkada, mga ganyan, o mga ka-workmates niya, yung parang tinetest lang kung talagang siya ba may arrive pa, may asim pa, yung mga ganon, mga yabang na mga lalaki or babae, mga ganyan kasi kantsawan eh, no? So na hindi niya alam na madi-discover mo, na may expose, no? So ganon lang kinahinat na ng relasyon niyo, no? So ganon lang naman yon. So hindi lahat ng oras alam mo yung kahit sa'yo collective na magiging maitatago mo kung ano man yung meron ka. Mabubulgar at mabubulgar yan. No, may divine timing dyan. Okay, so now yung faith, no, is talagang kailangan nyo rin. No, faith and talagang yung isurrender nyo rin lahat kay God yung mga nangyayari sa inyo, especially itong person mo na nakagawa ng cheating, no, na ano yun, torn between two lovers yung kanya, no. So andun yung kailangan niya talagang i-let go, let God niya na rin yan. I-surrender niya na rin yung mga pinagagagawa na hindi maganda sa'yo.
And at the same time, ikaw din, kasi for sure marami ka nasa bitawang salita na hindi magaganda rito sa person mo, no? Andun na siguro yung sumbat, no? Andun na yung kung ano-ano salita, maybe, namura mo din to, nabugbog mo to, or what, no? Marami ka rin nagawa. So, bigyan ka rin ng kapatawaran. Then, yun nga, ito yung time na mag-heal muna kayo, magpagaling muna kayo, mag-rest, no? Then, pagka okay na kayo, nakakahinga na kayo ng konti, and nararamdaman mo meron ka pa rin, I mean, meron pa rin siya sa puso mo. And for sure, siya is meron kasi siya ang gumawa niyan, no? Kumbaga, ginawan ka niya ng, nag-cheat siya sa'yo. So, for sure, meron pa rin. Meron pa rin yun, no? Kasi yung parang playtime lang naman yung nangyari dun sa kabila. Okay? So, kailangan nyo lang talaga ngayon magpahinga for now. No? Bigyan nyo ng space yung sa inyo. Bigyan nyo ng space muna. Give time, space, and camera. So, tingnan natin kung ano meron. Naway wala namang mga love spell, black magic, etc. dyan sa person mo, no? Okay, so have faith, no? Have faith na magkakaayos kayo. Have faith na gagawa siya ng moves para mag-sorry sa'yo or ipaliwanag yung side niya, no? Na, yun nga, para lang magkaroon kayo ng reconciliation. Okay? So, we have demonic entities, no? Spying on you. Okay? So, ibig sabihin nito, alam mo yung tipong, hindi lang to nag-i-spy sa'yo, no? Pero, andun yung parang, ito yung nagtutulak din sa'yo na naku, huwag ka maniwala dyan. Huwag ka maniwala dyan sa person mo. Huwag kang loko-loko yan. Yung mga gano'n, parang, i-distract ka nito ng bonggang-bongga dun, patungkol dun sa person mo na huwag ka maniwala sa mga sinasabi kasi nililin lang ka lang. Yung mga gano'n, parang hindi kayo totally magkaayos. But still, ang first card mo dito is have faith. So, have faith na magkakaroon ng changes yung relationship na magiging maayos din. No? In divine timing at the right time. Okay? Talagang, alam mo, yung mga demonic entities naman na yan talaga is hindi naman nawawala yan sa buhay. No? Talaga pong may mga kontra, no, na mga ganyan. Hindi po nawawala yan. Okay. So, itong person mo is may pagka-power hungry. Meaning, malamang, no, ito is sa opisina nangyari, no? Maybe sa opisina, maybe sa, basta, mga ganyan, ano? Kasi power hungry siya, no? Or, kaya kayo nagkahiwalay, no? Kasi andun yung, parang ginamit niya yung boss niya, yung ganyan, para magpa-promote or magkaroon ng magandang pwesto, no, sa kumpanya, na that's why pinatulan niya ito, pinaglaruan niya rin, no, and ngayon is nandito na siya, kaya parang ano mo yon, yung happiness naman kasi dito ng person mo hindi niya makukuha kasi ginamitan niya ng pangit na way, no, or maybe tingnan natin, pero parang meron akong nararamdaman na parang ginayuma to ng boss niya, no, para ma-attract sa kanya, ma-attract doon sa boss niya, kaya ganito ang nangyari sa inyo, no, naiinggit to sa inyo, sa relasyon mo. Maybe ang relasyon nyo dito is nasa 8 years na, no? 8 years, 5 years, no, na in relationship kayo, pero andun yung nagkaroon ng inggit, so parang gumawa ng way yung isang tao para masira yung relasyon mo. Okay, so masipag naman siya, si person, no, and also you, no, isang doon talaga yung masipag naman kayo. And andito din yung awareness, no, so kailangan sa ngayon is kailangan maging mas sensitive ka or parang mas maging attentive ka sa mga paligid mo sa tao. No, dito mo kasi malalaman ngayon na hindi lahat ng tao ay kailangan mo pagkatiwalaan. Merong mga tao na nagpapanggap lang na mabait sa'yo pero meron pala silang mga hidden agendas. No, marami po yan. The more na ngayon 2024, 2026, 2025, 2026 hanggang 30, ganyan, is lalong nagkakaroon tayo ng mga makaka-experience tayo ng mas matitinding pagsubok na patungkol sa mga tao, mga mapanmilin lang, no? Kaya po kailangan mas maging matatag po tayo, mas maging mapalapit po tayo sa Diyos para po hindi po tayo maligaw ng ganun, no? Okay, so let's see kung ano pa. Untouchable.
Okay, so kung untouchable ka, then may backfire dito. Meaning, meron ditong gayuma na nagaganap, no? Pero ito is, meron mang gayuma, no, na nagaganap is, andito yung babalik at babalik yung ganitong signature ninyo or trademark ninyo na lovely couple. Kasi ito kayo noon na sinira nitong person ng person mo. Which is, palagay ko, boss niya, ka-workmate niya, best friend niya, mga ganon. No? So, sinira yan. Kaya itong lovely couple na to is babalik at babalik to. Kasi magbabackfire yung mga ginawa sa inyo na paninira or sinabotahe yung relasyon nyo is magbabackfire din sa taong gumawa. So meaning, meron po talagang love spell, black magic, ganyan sa nangyari sa inyo nitong person. Okay? Natin. Okay. So, dito ay sinasabi din na, kung gusto mo talaga ng clarification at gusto mo ng parang, yung tipong gusto mo ng malaman, no, kung ano ang naging punot dulo nitong relasyon nyo at kung ano ba magiging future nyo, better to ask a tarot reader, no? Pumunta kasi sa tarot reader, then mag-ask ka kung ano yung magandang gawin at kung ano ba talaga ang magiging future mo dito, kung meron pa pong pag-asa or magiging kayo pa ba kasi mahal na mahal mo to no? So ito yung way, no, mag-search ka ng well-trusted na tarot reader. Okay? Kasi mga tarot reader po is magbibigay sa inyo ng comfort, no, paliwanagan, tubuhayin kayo para makapag-isip-isip po talaga ng tama. Lalo na po sa mga talagang broke, no? Okay, so the game is over. So, meaning, kung ano man yung mga pinagdadaanan nyo ngayon, no, nitong boyfriend mo, husband mo, wife mo, kung ano man, no, is andito yung tapos na. Okay? So, tapos na in a way na parang, stop nyo muna. No? Kasi pareho naman kayo nasaktan dito Itigil nyo muna. No, for the meantime, tigil nyo muna, enjoy nyo muna yung sarili nyo, hanapin nyo muna yung sarili nyo pareho. Then, kung talagang kayo po talaga para sa isa, kayo talaga. Okay? So, mas maganda yung, huwag kayong susubok or babalik ulit sa isang sitwasyon, sa isang relasyon na meron pa pong kahit konting galit. No, kaya po, ito yung time na kailangan nyo mag-move on, kailangan nyo pong i-cleanse yung sarili nyo and i-open ulit, no, sa iba, para po maging maayos yung takbo, maging smooth ulit. Kasi kayo ngayon, pareho kayo nangangapa sa dilim, pareho kayong walang strength, no, parang pareho nang iniisip yung isa't isa, kung ano ba, magiging kami pa ba, yung mga ganun. Kasi matagal din ang napanahon na pinagsamahan nyo nito So andun yung talagang iniisip nyo na may posibilidad pa ba na magkaayos kami, yung mga ganun, no? Kaya, better na hayaan nyo na lang muna na i-let go, let get nyo. Okay? You win. O, diba? Ibig sabihin, for the win ka. Since meron game over and you win, so tingin ko makakaya mo naman na mag-move on. No? Especially kung halimbawa talagang iniwan, lalo na to sa mga, sa mga may pamilya na nagloko ang asawa at iniwan kayong mag-ina or mag-ama, no, nang dahil lang sa lalaki or dahil lang sa babae. So, nasa iyo ang panalo, nasa iyo ang huling halakhak, then let go, let God nyo po yan. Okay? For sure naman, kompleto naman ang paa mo, sabihin, hindi ka naman baldado, so kaya mo naman sigurong i-provide yung mga kailangan mo sa araw-araw and also your family. Ngayon, sa mga kids, mga gano'n. So, nasa iyo ang panalo kung sakasakali man hindi kayo magkaayos nitong person mo. Andun naman yung, ipoprovide naman ni God sa iyo yung mga needs mo, tulungan ka niya. Kasi siya rin naman ang nag-expose nito na parang nahihirapan ka and nahihirapan din si God na nakikita niya na gano'n yung sitwasyon mo. Kaya, gumawa ng way si God na i-expose kung ano man yung mga dapat mong malaman para hindi ka na habang buhay na magmukhang syunga-syunga, alam mo yun, yung ganon. So, andyan si God, kung sakasakaling talagang hindi na kayo magkakaayos o magkakabalikan nitong person mo,
si God yung magiging kapalit para bigyan ka niya ng mga needs mo and ng family mo, no? Ganun lang yun. So, kaya meron ka rin dito, first card mo is yung have faith. Okay, so tingnan pa natin. Wala na tayo ng last card dito. Basta po mamaya, kung wala naman pong party-party dito sa aming paligid-ligid, ano ko po later yung amulets. Okay. So, angels and ancestors guidance, meron ka naman ito po. So, kaya wala kang dapat alalahanin, no? So, meron ka mga gabay na ganyan. Even yung mga spirit guides, meaning ancestors mo is like yung, halimbawa, kung meron kang na maalam na magulang, na maalam na lolo't lola, mga ganyan, mga kanununuan, yan yung mga nag-guide sa'yo ngayon, diba? Para hindi ka masyado masaktan o hindi ka masyadong, alam mo yun, anong tawag doon, yung magmuk, no? Parang binibigyan kanila ng lakas or tamang pag-iisip na kailangan mong i-let go na lang yung mga ganyan pangyayari. Okay? So, we have the evil eye. So, meaning talaga, meron lang po talaga na ingit sa inyo, kaya gumawa sila ng way, no, na para sirain ang relasyon mo with your person or with your partner. So, yung mga ganyan, i-let go, let God nyo na lang po yan kasi hindi naman po sila mag-grow and talagang kung ano po yung status ng buhay ng mga ganyan tao is gano'n na lang po talaga yan. Hindi na po yan aangat. No, babagsak at babagsak po yung mga ganyan tao. Okay, lalo na po yung mga power hungry, mga selfish, mga ganyan, yung mga naiinggit, ganyan, ano. Sa mga paligid naman po kasi hindi nawawala yan eh. Ayaw nila nakikita nila nagkakaroon kayo ng growth. Parang andyan yung lalapitan ka, kunwari, proud na proud sa'yo, gustong gusto sa'yo, ganito, ganyan, ang galing-galing mo, ganyan, pero ang totoo, punong-puno sila ng inggit, no? Punong po sila ng inggit na nagngingit-ngit. Okay? So, yung mga ganyan po is i-let go, let God. Mas okay na po yung nag-iisa ka kaysa po nakikisalamuha ka sa maraming tao, pero puro naman po ka-plastikan, and nandun yung nagkakasala ka lang. Diba? So, better na siguro spend your time with your family kaysa po sa mga taong mapanghusga. Okay? Okay, so yun, no? So, mas maganda yung kumbaga, be thankful, no? Kasi na-expose na sa'yo kung ano yung merong klase, kung anong klase meron yung person mo. Mas maganda nga yung gano'n na mas maaga. No? Pero ito is, it takes, ano nga diba? Sinabi ko nga kung 5 years o 8 years na kayo na in relationship nitong person mo, no? Saka mo lang nalaman. Kasi ito yung time na talagang parang sinabi ni God na tama na yung pang-aapit mong dito sa anak ko. Ito na yung time para ibulgar ko or sabihin ko sa kanya na ikaw ay may ganitong klaseng gawain, no? Kaya ito yung time, no, na para malaman mo and para malaman mo na kailangan mo lang talaga mag-move forward, no? So, marami pa naman, meron naman mga lalapit sa iyo, may mga makakipagkilala rin sa iyo or meron din namang ano. Pero nasa sa iyo 'yon kung kailangan mong kung gusto mo pa rin mag-entertain. Pero for me, kung halimbawa ikaw naman ay tipong pamilyado na at ang tipong asawa mo is kung lalaki yan o babae, lalaki ka man o babae dito collective, no, is ano mo na lang sila, parang prioritize mo na lang yung family mo. Huwag ka nang kumuha ng sakit ng ulo, no, kasi kung may mga anak ka naman, sila na lang pagtuunan mo ng pansin, no, o kung may mga pamangkin ka, may mga magulang ka pa, o yun, doon mo ituon, di ba? Wag na yung papasok ka pa ulit sa isang relasyon na parang ano kasi no, parang nakakapagod din yung bubuo ka ulit ng relasyon tapos in the end parang same old story, yung mga gano'n. Kasi gano'n na mararamdaman mo dahil may trauma ka na dito sa past relationship mo eh. So better parang ako parang advice ko sa'yo, kung ikaw naman is pamilyado and nagkaroon ka ng gano'n, naka-encounter ka ng gano'n, no, mas maganda yung mag-focus ka na lang sa circle of family, yung gano'n. Doon na ituon kaysa doon sa mga strangers na darating sa buhay mo. I-accept mo sila, i-entertain mo sila, pero hanggang doon na lang, huwag na laliman yung mga gano'n. Okay? So, hindi ko nahihipuin yung isang taro. No, kasi, past 3 na eh. Mag-ano pa ako, mag-i-insenso pa ako. Kailangan ko nang mag-pray. Okay? So, yan po yung ating reading for today. Anong page ba ngayon?
January 4. Pero nakaka-upload ko lang po kanina, no? So, ito is try ko pong i-upload din ngayon para po habol-habol po tayo. Kasi hindi nga po ako nakapag-upload ng January 1. Pero ito po is more on, this is love naman eh. Yung kanina po in-upload ko is about spiritual. No? So, later, yun naman pong i-upload ko mamaya is para naman po bukas yun sa mga amulets. No? Hoping na wala pong kaganapang dagundong ever dito sa aming lugar. Okay? Pero parang meron. Parang nafe-feel ko meron. Nasisense ko na meron. Okay. So, yun po. Maraming salamat po sa pakikinig. Now, kung sino po yung mga naka-resonate, sa mga naka-resonate po is meron po tayong subscribe button dyan. Paki-click po yan and paki-like and share na rin po. And again, bago po mag-comment, think before you click. Okay? So, intindihin niyo po muna yung mga comments bago niyo po sila ipindot. Okay? So, sa mga, kung gusto niyo pong laging updated naman po kayo sa ating readings is click niyo lang din po yung ating notification bell. May bell po dyan para po updated po kayo lagi sa readings. Okay? So, maraming salamat po and God bless.